Magandang araw muli sa inyong lahat. Ito po si Paderon, ang inyong kasama sa Laags ng Buhay. Kasama ninyo sa gala o paglalakbay ng buhay. Kapatid, tayo ngayon ay sa araw ng Martes, November 19, 2024. Muli ay niyamo kayo upang ating pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang ating ebanghelyo po sa araw na ito ay mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 19, verses 1 to 10. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagangalang Zaccheo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandag at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat na nakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian, at kung ako'y may nadayang sinuman, 4 ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Nung ako ay isa pang aspirant, medyo matagal na panahon. Kasi medyo maedad na tayo ng kaunti. Isa sa mga formators namin ay isang foreigner ay napakatangkad. Isang araw, tinawag niya ako, Hey, Zaccheo! Sabi ko sa kanya, Yes, I am Zaccheo and you are my sycamore tree. Mga kapatid, muli nating tunghayan ang kwento patungkol kay Zaccheo. Itong si Zaccheo mula sa Jericho, kanyang napakinggan ang pagdating ni Jesus. At hindi pa niya si Jesus nakita. Naririyan pa yung curiosity. Ano nga ba yung mukha nitong Jesus ito na pinagkakaguluhan? Kaya siya'y tumakbo kung nasaan ang mga tao na sumasalubong kay Jesus. Subalit, ang problema niya, nais niya makita si Jesus, subalit natatakpan naman siya ng mga matatangkad. Parang isang karanasan nung bumisita, ang huling bisita ni Pope Francis at nagkaroon ng gathering ng mga pari at mga reliyoso. Tayo ay pumaroon sa Manila Cathedral at nakita ko yung sarili ko na parang si Zaccheo na hirap na makita sapagkat napakadami ng mga tao at siyempre may mga taong biniyaan ng tangkad. Kaya ang ginawa ni Zaccheo sa Ebanghelyo upang kanyang masilayan si Jesus, siya ay nakakita ng isang kahoy na sycamore o sycamore tree at umakyat siya sa kahoy na iyon. At mula doon, tumingin niya sa baba upang kanyang tignan si Jesus, kung sino ito si Jesus na pinagkakaguluhan ng mga tao.
Subalit hindi niya akalain na sa kanyang pagtingin mula sa taas ay magkasalubong ang kanyang mga mata at ang mata ng ating Panginoong si Hesukristo. Magkasalubong ang kanilang mata ni Sakeo at ni Jesus. Isang napakalaking sorpresa para kay Sakeo, lalo na nung sabihin ni Jesus kay Sakeo, Sakeo, bumaba ka kaagad. Hurry down. Hurry up, come down. Bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nakakabigla at isang malaking sorpresa para kay Sakeo na sa dami ng mga tao, siya pa ang pinuntahan. Parang siya ang naging sadya ni Jesus sa pagparoon sa Jericho. Kaya siya'y tuwang-tuwa na bumaba mula sa sycamore tree. At nung dumating sila kasama si Jesus sa bahay niya, sinabi ni Jesus sa kanya, o sinabi ni Sakeo kay Jesus, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati na aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. Ang pagpasok ni Jesus sa bahay ni Sakeo ay naging isang daan para kay Sakeo na mamulat sa kanyang tunay na kalagayan. Naramdaman niya ang pag-ibig ni Jesus. Si Jesus ay tumugon. Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan ito. Salvation has come to this house. Si Jesus hindi lamang tumuloy sa isang bahay na pisikal, higit sa lahat, siya ay tumuloy sa buhay ni Sakeo. Si Jesus ay hindi makatuloy kung walang pagpapasya mula kay Sakeo na tumuloy sa kanyang bahay, na tumuloy sa kanyang buhay. Mga kapatid, ngayong darating na linggo, November 24, ating ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Christ the King. Ano nga ba ang mga posibleng sagabal ng ating pagsalubong kay Kristong Hari? Isa siguro, kung ating balikan ang Ebanghelyo sa kahapon, yung physical na karamdaman ng isang tao, siya isang bulag. Hindi lamang yung physical na pagkabulag ang itinutukoy, kundi ang spiritual na pagkabulag. Sapagkat minsan marahil ay nakikita natin yung paligid natin, nakikita natin yung kagandahan ng paligid natin, subalit hindi naman natin nakikita ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin at sa buhay ng ating kapwa. Bagamat tayo may mga mata, subalit hindi natin nakikita ang kahirapan, ang pangangailangan ng ating kapwa. Ito ay dahil marahil sa kasakiman o maraming pang ibang nagiging sanhi ng ating pagkabulag. Sa Ebanghelyo ngayon, araw ng Martes, isa sa mga posibleng dahilan o magiging sagabal ng ating
pagtanggap sa paghahari ng Diyos ay ang pagiging mapagmataas. Upang ating makita at maranasan ni Jesus, ay kailangan natin bumaba. Kaya sinabi ni Jesus, Zacchaeus, hurry up, come down. Bumaba ka sa kinatatayuan mo. Bumaba ka sapagkat gusto kong tumuloy sa bahay mo. Gusto kong tumuloy sa buhay mo. Sana mga kapatid, anuman ang mga sagabal sa buhay natin, kung ito man ay pagiging mataas, sana ating tulungan ang ating sarili na matanggal ito sa buhay natin upang pagharian tayo ng ating Panginoon. So again, a blessed day sa inyong lahat at naway ingatan kayo lagi ng ating Panginoon.